Idineklara ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang Arroceros Park bilang permanenteng forest park. Itinuturing ang nasabing lugar bilang huling kagubatan sa kabisera ng Pilipinas na kadalasang iniuugnay sa gulo at polusyon. The MET is a historic Philippine Art Deco building that is located in Plaza Loton in Ermita, Manila. Pinasinayaan noong taong 1931 na ang gusaling ito ay isa sa mga pangunahin at tanyag na tanghalan ng mga dula bago sumapit ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Manila Post Office ay idineklara bilang isang Important Cultural Property or ICP ng National Museum noong taong 2018. Kasabay ng ika-251 anibersaryo ng Philippine Postal Service. Matatagpuan ang liwasang Bonifacio sa gitna ng mga gusali ng Post Office at ng Manila Metropolitan Theater. Malapit ito sa Ilog Pasig at sa Manila City Hall. Ginugunita ng dambana ang tagapagtatag at supremo ng Katipunan na si Gat Andres Bonifacio. Ngayon naman, we're here at Bonifacio Shrine o mas kilala bilang Kartilya ng Katipunan. Likha ito ng isang skulptor na si Eduardo Castillo. Makikita rito ang isang monumento ni Andres Bonifacio at Rebolusyong Filipino. Sa likod na bahagi ay makikita ang Kartilya ng Katipunan na likha ni Emilio Jacinto. Nakikita nyo ba ang tulay na ito? Ito ang Jones Bridge. Ang tulay na ito ay isang part ng scheme noong 1920s. Nilalayon nito na i-transform ang Manila downtown bilang isang showcase ng neoclassical architecture. Malapit sa tulay na ito ang Pasig River Esplanade. Ito ay may habang 25 kilometers sa each side ng Pasig River. Nilalayon nito na i-transform ang river at ang environment into a center of economic activity, tourism, and transportation. The new Plaza Yuchengco is 284 meters long. It has 24 best flowering native trees, 24 plant boxes, 8 plant wells, 28 double lamp posts, light bollards, concrete walkways, bike lanes, green spaces, and benches. The Martial Law Memorial Wall. It is a series of black marble structures imprinted with the names of victims from 1972 to 1986 who suffered and died during the Marcos regime. Si Emilio Jacinto ay isang Pilipinong revolusyonaryo, scholar, at pilosopo na kilala bilang utak ng Katipunan at dakilang anak ng Balintawak. Siya isa sa mga naging leader ng Katipunan. Ang Inang Bayan Monument. The statue is located in front of the Capitolio by SGD Coffee. Castrillo depicted the statue of Gregoria de Jesus in a fit of emotion and pain during a month-long search for her husband's remains. Isang bahagi rin ng Berlin Wall ang makikita sa Ermita, Manila. Ang Berlin Wall ay isang konkretong barrier na naghati noon sa East and West Germany ng halos 3 dekada. New Binondo Chinatown Arc na bumabati sa mga commuter at mga nakatira sa lungsod. Ang Binondo ang tinuturing bilang una at pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Lagos Nilad Underpass, also known as Manila Underpass, was built in 1963 to establish a connection between the City Hall of Manila and Intramuros. It is also for safe pedestrian walking. Through the years, the said underpass was filled by side vendors and bystanders. Through the intervention of the city government of Manila, the Lagos Nilad Underpass underwent major renovation in 2020 with a modern subway design and a mural featuring the history of the nation's capital.